Ang 12 kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan. 6 na araw nga bago magpaskwa ay naparoon si Jesus sa Betania, na kinaroroonan ni Lazaro na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan, at si Marta ay naglilingkod, datapot si Lazaro ay isa sa nangakaupo sa pagkain na kasalo niya. Si Maria nga'y kumuha ng isang libro ng ungwentong taganas na nardo na totoong mahalaga at pinahiran ang mga paa ni Jesus at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento. Datapot si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha?" Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Sinabi nga ni Jesus, "Pabayaan ninyong ilaan niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin. Sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo." Ang karaniwang mga tao nga sa mga Hudyo ay naalaman na siya'y naroroon at sila'y nagsiparoon hindi dahil kay Jesus lamang, kundi upang makita nila si Lazaro naman na muling ibinangon niya mula sa mga patay. Datapwat nangagsangunian ang mga pangulong saserdote upang kanilang maipapatay pati si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya'y marami sa mga Hudyo ang nagsisialis at nagsisisampalataya kay Jesus. Nang kinabukasan, ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuhan ng mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas na sumalubong sa kanya na nagsisigawan, "Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makatwid bagay ang hari ng Israel." At si Jesus pagkasumpong sa isang batang asno ay sumakay doon gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, anak na babae ng Siyon, narito, ang iyong hari ay pumaparito na nakasakay sa isang anak ng asno." Ang mga bagay na ito ay hindi na pag-unawa ng kanyang mga alagad sa pasimula. Ngunit nang si Jesus ay maluwalhati na, ay sa kanila naalaala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya at kanilang ginawa ang mga bagay na ito sa kanya. Ang karamihan niyang kasama niya nang tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at siya'y ibangon sa mga patay ay siyang nangagpapatotoo. Dahil dito rin naman ang karamihan ay nagsiyaon at sumalubong sa kanya sapagkat nabalitaan nila na siyang gumawa ng tandang ito. Ang mga Fariseo nga'y nangagsang-usapan, "Tingnan ninyo kung paanong kayo'y walang anumang ikapanaig. Narito, ang sanlibutan ay sumusunod sa kanya." Mayroon ngang ilang Griego na nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba. Ang mga ito nga'y nagsilapit kay Felipe na taga Betsaida ng Galilea at nagsipamanhik sa kanya na sinasabi, "Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus." Lumapit si Felipe at sinabi kay Andres. Lumapit si Andres at si Felipe at kanilang sinabi kay Jesus. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, "Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay luluwalhatiin. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan niyaon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Ngayon ay nagugulumihanan ng aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama,
Luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon at nangakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Sumagot si Jesus at sinabi, ang tinig na ito'y hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Ngayon ang paghatol sa sanglibotang ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibotang ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Datapot ito'y sinabi niya na pinaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya. Sinagot nga siya ng karamihan, aming narinig ang kautusan na ang Kristo ay lumalagi magpakailanman. At paanong sinasabi mo, kinakailangan na ang anak ng tao ay mataas? Sino ang anak ng taong ito? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang sa gitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman. At ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus, at siya'y umalis at nagtago sa kanila. Ngunit bagamat gumawa siya sa harap nila ng gayong maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa kanya. Upang maganap ang salita ng propeta Isayas na kaniyang sinalita, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Dahil dito hindi sila makapaniwala sapagkat muling sinabi ni Isayas, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso, baka sila'y makakakita ng kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang puso, at mga balikloob, at sila'y mapagaling ko. Ang mga bagay na ito'y sinabi ni Isayas sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian, at siya'y nagsalita ng tungkol sa kanya. Gayunman maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Datapot dahil sa mga Fariseyo ay hindi nila ipinahayag, baka sila'y mapalaya sa sinagoga. Sapagkat iniibig nila ang higit ang kaluwalhatian sa mga tao kaysa kaluwalhatian sa Diyos. At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. At kung ang sinumang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita